Magandang araw po sa lahat, wina po ito ng Splat Communications. Ikalawang yugto na po ito ng ating serye upang mapakita ang mga kasinungalingan sa issue ng West Philippine Sea. Sa aming palagay ay napapanahon na upang maipaliwanag ito ng lubusan upang maiwasan ang pagkalat ng mali at peking impormasyon. Ngunit bago po kami magsimula ay amin po kayong papakiusapan na huwag po sanang mag-skip ng ads. Mag-subscribe at follow at sana tangkilikin niyo po ang pagiging channel member. Maraming salamat po. Latagan po natin ng maayos na konteksto ang mga pangyayari. Panoorin po natin ang mga pahayag ni dating Pangulong Duterte ukol sa pagrerelasyon ng kanyang administrasyon sa China sa isang pagtitipon na ang mga panauhin ay pawang mga intsik, kasama pa ang Chinese ambassador. Siyempre pa, nagpabibo na naman si Tatay Dig sa kanila. Ganoon na lang ang respeto ko kay Xi Jinping. Matakot ka. Sabi nila, they will not build, they assured us, they will not build anything there sa Scarborough. So, maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. And galing kay si Xi Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Tama naman kayo. Tsaka probinsya na kami. Province of Philippines, Republic of China. The nearest is Fujian. Makuha mo ang Pilipinas. Kasi maraming pera eh. Inamin ni Chinese President Xi Jinping na nasa panganib ang ekonomiya ng bansa. Inihayag ito ng Chinese President sa kanyang talumpati para sa pagpapalit ng taon noong linggo. Anya, nahihirapan ng Chinese businesses at wala rin trabaho makita ang mga mamamayan sa bansa. Ito ang kauna-unahang pagkakataong binanggit ng presidente ang economic challenges ng bansa bilang isa sa kinikilalang second largest economy ng mundo. Dagdag pa niya, marami ring Chinese ang hindi natutugunan ng pangunahing pangangailangan sa buhay. Nangako naman ito na gagawin ng pamahalaan ang kinakailangan upang muling makabangon ang ekonomiya ng China. Ayan po, isa na namang contradiction yan, kasinungalingan o maling paniniwala. Alam naman po ng mga eksperto sa ekonomiya na matagal nang pabagsak ang ekonomiya ng China. Di ba ito alam ni dating Pangulong Duterte o kaya ng kanyang mga economic advisors at mga gabinete? Siya mismo, bilang Pangulo, noong mga panahon na iyon ay di niya ba ito alam? Masabi mang pagbibiro ang binanggit ni dating Pangulong Duterte na gawin na lang tayong probinsya ng China. Ito ay nagbibigay ng maling mensahe. Kulang na lang ay aktwal na luhuran at sumamba si dating Pangulong Duterte kay Chinese President Xi Jinping. Ang mensahe ay, sige, gawin na ninyo ang gusto nyong gawin dyan sa West Philippine Sea, basta bigyan nyo kami ng ayuda, magbigay ng pondo sa mga proyekto ng kanyang pamahalaan. Pero sa kasamaang palad din naman natupad ng China ang mga pledges nito kay dating Pangulong Duterte kasi nga ay hindi maganda ang takbo ng ekonomiya nito. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang magagawa ang Pilipinas sa usapin ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa isang panayam kay Duterte, sinabi nito na mas maiging ibigay na lang sa China ang territorial waters at kunin na lang ng Pilipinas ang mga resources na mayroon dito. Nakiusap din umano si Duterte kay Chinese President Xi Jinping na payagan ng mga Pilipino na mangisda sa WPS, bagay na pinagbigyan naman ng Chinese President. Pinuri pa ni Duterte si Xi at sinabing isa itong maawain na lider na nakakaunawa sa mga suliranin ng Pilipino. Matatandaan nitong Hulyo lamang nang bumisita si dating Pangulong Duterte sa China upang makipagpulong kay President Xi Jinping. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines, Philippine Sea. Eh karami ng dagat natin, di ibigay na lang. Oh, sige, iyon na yan. Giniit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang magagawa ang Pilipinas sa usapin ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippines. Dalawang foreign na artikulo ang magpapasinungaling sa binanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mabait daw si Chinese President Xi Jinping at hinahayaan ang ating mga kababayang mangisda na manghuli sa West Philippine Sea. Una ay noong April 9,
2021, nakasaad na ang resupply missions sa BRP Sierra Madre ay paulit-ulit na hinahadlangan, maging ang ating mga kababayang mangingisda ay hindi hinahayaang mangisda. Di po ba malinaw na kasinungalingan ang binanggit? Ang ikalaway ay November 18, 2021. Ayon sa ulat ng The Diplomat, binobomba ng Chinese Coast Guard ang bangka ng ating mga mangingisda at ang ating resupply mission sa BRP Sierra Madre at iba pang pangigipit na ginagawa sa ating mga kababayan. Patunay po yan ng kapabayaan ng dating administrasyon, kawa na mihasa ang China sa pambubuli sa atin. Taliwas din po yan sa sinasabi ni Atty. Harry Roque na kaya binobomba ng China ngayon ay dahil sa hindi pagsunod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Gentleman's Agreement sa pagitan ni Digong at ni Xi Jinping. Di po ba malinaw na kasinungalingan? Itinago po kasi nila ang mga bagay na iyan sa kaalaman ng mga Pilipino. Ngayon po ay unti-unti nang nabubulgar ang lahat. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang magkasalungat ng pahayag di nating Pangulong Duterte Uko sa Arbitral Award ng UNCLOS. We must remain mindful of our obligation and commitment to the Charter of the United Nations, and as amplified by the 1982 Manila Declaration on the peaceful settlement of international disputes, the Philippines affirms that commitment in the South China Sea in accordance with UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. The award is now part of international law, beyond compromise and beyond the reach of passing governments to dilute, diminish, or abandon. We firmly reject attempts to undermine it. We welcome the increasing number of states that have come in support of the award and what it stands for. The triumph of reason over rashness, of law over disorder, of amity over ambition. This, as it should, is the majesty of the law. Wow! Ganda ng pananalita ni Digong sa United Nations na dapat daw ipaglaban at ipagmalaki ang majesty ng batas sa ating pagkakapanalo sa arbitral ruling. Nagpasalamat pa nga siya sa mga bansang nagpaabot ng suporta ukol dito. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang kanyang kasalungan pahayag ukol dito. Doon na barko, China na. Wala na tayo. Yun ang history, tapos nag-file sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay, between nations, yung papel, wala yan. Kung sino yung tigas, United States, Britain, pagka ginusto nilang gawin, tayo, nanalo. Ngayon, pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea, China boat, ship, tayo wala na. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipursu mo. Pinursu ko. Walang nangyari. Sabi, actually, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, putang ina, papel lang yan. Itatapon ko yan sa wastebasket. In fairness kay Tatay Digong, sinubukan niya naman daw enforce sa China ang napanalunan na arbitral ruling ng Pilipinas, ngunit wala daw nangyari. Papel nga lang daw yun na hindi naman nire-recognize ng China na itatapon lang sa basurahan. O di po ba ang galing? Ito pa po ang isa. Panoorin natin. Status quo as it were is. Walang gagawa ng further improvement sa kahit anong infrastruktura na meron na naroroon. Walang dagdag at wala ring bawas. No? So yun ang ibig sabihin ng status quo. Kung ano yung naroroon na, hayaang manatiling ganun lamang. Sa tratado na magbabind si Presidente BBM.
So totoo po, yung gentleman's agreement na yan was valid only sa administrasyon ni Presidente Duterte at ng China. ng National Task Force on West Philippine Sea na walang kasunduan ng dalawang bansa na alisin ang BRP Sierra Madre. Wala ring dokumentong magpapatunay rito. Ayon naman kay Task Force Assistant Director General Jonathan Malaya, ang China ang may paulit-ulit na paglabag sa pagharang sa ating resupply mission. Nauna na rin sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na iligal ang mga pangakong binitawan ni Duterte sa China. Ito po ang nakakaloka sa lahat. Imagine niyo po, wala daw pong secret agreement pero mayroong gentleman's agreement. Unwritten ang agreement na ito. Di po ba ginagawa nilang bobo ang mga Pilipino? Hindi daw secret agreement, pero sila-sila lang sa dating administrasyon ang nakaalam. Hindi nila inendorso sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung ano man ang kanilang napagkasunduan. Yan po ang ating tinalakay sa Part 1. So ano po gusto nilang mangyari kay President BBM? Isang manghula. Walang kasulatan, walang endorsement pero hindi sikreto. Mukha namang nagpapatawa talaga tong mga ito. Panay sinungaling at kataksilan sa ating bayan ang inatupag. Bagamat itinanggi ni Duterte ang gentleman's agreement, ang China naman inamin ito. Meron daw ganyang agreement ang China sa ilalim ng Duterte administration. Tanong tuloy ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sino ba ang nagsasabi ng totoo? He should tell the truth to the Filipino people. Is there a gentleman's agreement or not? Yun ang question ngayon. Who is lying and who is telling the truth between Duterte and China? Kalokohan din daw ang pahayag ni Duterte na pumayag siya sa status quo para lang hindi magkagera. Estratehiya na raw ng China ang pananakot at nagpadala naman ang dating Pangulo. At kung hindi natin i-repair ang BRP Sierra Madre, mangangalawang ito at masisira. Kapag nangyari yan, papasok na ang China sa Ayungin Shoal. Sa hinabahaba ng mga paliwanag ng kampo ni dating Pangulong Duterte na mas malabo pa sa mabahong kasunduan na ngayon ay umaalingasaw na, sa aming palagay, ito lang naman talaga ang tunay na dahilan. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Iyan po ang tunay na dahilan at hindi kasinungalingan. Umamin naman ang matapang na punisher ng mga drug addict ay takot siya. Takot siya sa gera. Takot siya kapag mas makapangyarihan na ang makakalaban. Ganyan lang po yan kasimple. Sa aming palagay, ang foreign policy na maging sunod-sunuran sa China ay isang napakalaking kamalian sapagkat mas matibay ang paniniwala ng China na kayang-kaya nila ang Pilipinas at anuman ang kanilang naisin ay makukuha nila sa Pilipinas. Ang kasunduan ba na ito na itinago ay masasabing treso noos o kataksilan sa ating bayan at sa mga Pilipino? Abangan po natin ang mga susunod na kaganapan. Isa lang po ang malinaw sa ngayon, takot ang sinasabi na strong leader, samantalang ang sinasabing weak leader ang siyang matapang. Siguro po sa anggulong ito, mas maunawaan na natin kung saan hiimuhugot ng galit pamimersonal si Digong laban kay PBBM sa kanyang administrasyon at kanyang pamilya. Sa ngalan po ng Splat Communications Team, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Hanggang sa susunod, stay safe. Rina out. Bye.